Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Julia, author promoter ng The Bible Evangelism. Akibat, pananali sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa libro ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Diyos ay Care for the Children. Ngayon po ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ko mula po doon sa bagong tipan ng mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon. Sa pamamagitan ng banal na Panginoon Yesu Cristo. Ayon po dito sa 1 Tesalonica Kabanata 4, talata 1. Ito po ang mensahe. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay inyong sarili. Ang inyong harapin ay ang inyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong kakabuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 4, talatang 6. Ito po ang mensahe. Yung mabalita tungkol sa anumang bagay, sabi pahingin ninyo si Diyos ang tulad ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 11, talatang 7 hanggang 13. Ito po ang mensahe. Yung sinasabi ko sa inyo, kung kayo at kayo bibigyan, kumahan kayo at kayo makasusunpo, sapato kayo, at ang ito'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nasusumpong ang manap, at bubuksan ang ito sa bawat kumakato. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong mga anak? Kung humihingi ng isda, bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung humihingi ng itlog? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nakalangit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo na may humihingi sa mga humihingi sa Kanya. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Marcos, Kabanata 10, talata 13. Ito po ang mensahe. May nagdala ng mga bata at upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagingkaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito. Sinabi sa kanila, pabayaan mo sa akin ng mga bata, huwag ninyo silang sawayin. Sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan nyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At sinalong niya ito sa mga bata, pinatong ang kanyang kamay sa kanila at pinagpalas. Pagpatuloy po na mga gawa, Kabanata 7, talatang 1 hanggang 7 ang isa. Ang naghahari naman noon sa Egypto ay hindi nakakakilala. Sinil niya ang ating dali, iniibig niya sa ating mga ninuno na itapon ng kanilang mga pundo upang mamatay. Sa panahong ito, pinanak mo isang batang kinunugla ng Diyos. Siya ay nalagaan sa babae ng kanyang ama. At ang itapon siya ay inapon naman siya ng anak ng babae ng Paraon at pinalaki parang sarili niya. Inuwas mo isa sa lahat ng marunungan ng mga Egypto at naging sila sa salita at sa gawa. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating po siyang pasalamatan, gayon din ang ating banal na Panginoon sa Kristo at Espiritu. At gayon din ang banal na Santa Maria sa kanyang gabay sa amin. Ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe na mula sa tema na Care for the Children. Nais po ibagtid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na nais po niya ating pangalagaan yung mga bata. Sila ay ating bigyan ng mga pangangalaga kagaya ng sapagkat sila ay pinagpapala ng ating banal na Panginoon. Mula sa Panginoon sa Kristo, siya ay galit siya kung ang mga bata ay i-discriminate mo. Kaya dapat siya ay binibigyan niya ng importansya na kalingain at sila kanyang pinagpapala sapagkat sa kanila naghahari ang ating Panginoon Diyos mula sa mga magulang. Ang gabay ng Panginoon Diyos ay magpagal kayo para kayo pinagpapabuhay. Kayo ay maghanap buhay at
niyo ba sa sarili niyo ikakabuhay? Huwag kayong kayo ay magsikap. Yan ang gawin niyo para sa inyong ikakabuhay at huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, hindi dyan sa magpapalaki ng inyong kayo ay manampalataya sa Panginoon Diyos at hingin niyo yung mga para sa inyong buhay at pangangalaga sa kagaya ng pagkakabuhay. Ikakabuhay. Pagkakalupin niyo ng Panginoon Diyos yan. At sinasabi nga ng Panginoon Diyos, umanap kayo ni tumatok at kayo ay makakahanap at kayo magbubuksan. So hindi tayo paiindihan ng Panginoon Diyos kung tayo lulusan na nananampalataya na sa mga bagay na nais niya natin hilingin sa Kanya. Na pagkaroon ng mahutay na pamilya, pangangalaga. Pagkakalob niya sa atin yan. At mula pa lamang sa mga paglalagay niya ng pamahalaan, ito ay para pangalagaan ng mga bata. Kailangan lamang may mga panahon, yung mga unang panahon at ilang mga panahon ng mga hinarap nito sa mga bata. Kagaya ng mga panahon na Herodes, yan, mga panahon na yan ay talagang mga kapastangan sa mga bata. Panahon ng mga kagaya ng panahon ni Moises, sila ay walang so sa ating panahon tayo ay mayroon ng karapatan kaya at tayo ay nagagabayan ng lubos ng ating Panginoon Diyos kaya yung mga bata ay nagkakaroon ng mahusay tayo ng kagawain with the help of the government agency. Isa sa mga nangyayari ng bata at yan ay tinalagaan ng Diyos para tayo ay pangalagaan. So ngayon ay yan ang mga magulang at kung halimbawa bilang concern natin kung tayo yung mga magulang, tayo ay single parent, kung tayo man ano man ang ating itan sa pamumuhay na ito na tayo ay nagkaroon ng anak, so ating silang kalingain at pilitin natin sila ng mabuhay. So nung mangitan, yung pagsisikap nga natin tayo ay manampalataya upang ang legal natin ay hindi mawawala kapag tayo ay anumang kinasabitan natin, kapag kaya tayo ay nagkaroon ng anak, hindi natin para unwanted pregnancy or hindi mo inaasahan na nagkaroon ka ng anak. So kaya na sinasabi ng ating Panginoon Diyos, yan na tayo ay magkaroon ng mahusay na pagpapagal para sa ating kakabuhay at kailangan ay tayo ay magkaroon ng responsable pagpapagal. Hindi na ika nga dahil lamang sa tawag ng laman. So yan, iwasan natin magre-responsable tayong tao at iwasan natin yung tawag ng laman na maaaring magbunga ng bata. Kapag nagbunga ng bata na ito ay hindi natin inaasahan, na hindi natin nagkakaroon tayo ng problema sa pagpapalaki. So, sila ay kawawa. Kaya kinakailangan natin ng kung ganyan, ano man ang ating pinahinatang bago ang lahat, pag-responsable tayo sa ating sexual na bumuhay para tayo ay hindi magkaroon ng pregnancy or hindi tayo magkaroon ng mga hindi handang pagkakaroon ng mga supling. At ang isang masaklap ay nauwi doon sa mga iba't ibang mga bagay na naging biktima ng mga iba't ibang mga pang-abuso para lamang na kaya sila nagkakaroon. Pero hindi manampalataya mo siya upang maging hindi handang ang mga nangyayari para ang moralidad ay hindi bumagsak at tayo patuloy na magawa ang mabuhay natin ang mga bata. Hindi mauwi ito sa bentahan ng semi, hindi ito i-abandon o ay patayin. Bagpos ay ating buhay. So magitan ng agipat ng pananampalataya natin sa Panginoon Diyos at hinihingan natin ang ating mga Panginoon. Yung mga bata naman na na-abandon, nagbawa, nagkamali na nga yung mga bata sa iba't ibang uri ng kanilang abandon or lalong-lalo na inaulila na wala nang mga magulang ay walang mga kamag-anak sila na lamang yung mga tayo ay lalong-lalo na yung mga walang mga anak makakaroon kayo ng concern to anak agad. So yung ating pamahalaan siyempre pinoproseso nila yan at yung pamahalaan nila magkaroon ng pag-ibayo how to handle those yung mga naulila na wala nang mga alagaan ng ating pamahalaan kaya yung bahay kanina pag-ibayo pa. So kagaya ng ganoon, so sana yung patuloy magabayan kayo ng Panginoon Diyos to care the children. At yung mga tao, civilian o yung mga civil society, mga private community o private person ay maaaring makapag-adjust kayo ng mga bata, ng mga liga, yung mga naman, or
mga na-abandoned children, lalo na yung mga abandoned child, mga ganon. Hindi na binalikan ng mga inaat, nagtago na para sila ay lumaban sa mga problema yan eh. So ngayon ay maaari makatulong to raise the child. So yung ating naman pangangalaga ng mga bata ng mga parents, o sino mang mayroong anak, guardian or foster care, mag-aabay ang pamo. Ang pamahalaan ng mga men ay magkaroon ng pag-ibay to care for the children. So magkakasama tayong lahat para sa pangalagaan, hindi lamang to feed them, to educate them, pati na rin ang pananampalataya ay gabayan at of the government. Yan. At muli sana nagabay na naman kayo ng the Bible naman yung cases sa inyo spiritual na buhay. Mula dito sa ating pagbabagi ito ng mabuting balita at hindi tayo makapagpere for the children sa mga nangyayari sa atin ngayon at mga ating natumayan ngayon. At kayo ay muli nagabayan naman ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan sa ating pagbabagi ito. At makapumuhay kayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos at magkaroon ng chance pagdating sa pagkakataon. At patuloy tayong maasa ng gamay naman ng Santa Maria ng kanyang pagmimilagro, ng kanyang gabay, ng kanyang spiritual na gabay at iba't ibang niyang pagpapala sa atin upang tayo ay makapamuhay ng maayos na mayroon pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa pagkalima ng na tayo ay gabayan niya sa ating pagkabilang bilang ng palataya at nakikilala natin ang banal na Santa Maria to our sharing in the guidance of Mother Mary. Patuloy tayong gabayan ng encourage kayo sa buhay ang Panginoon. At iba't ibang gabayan ng Panginoon at Panginoon sa Kristo at Santo na pagmimilagro at iba't ibang niyang gabayan sa tao para tayo sa atin. And to talaga sa lahat ay sa buhay natin sa mabuting balita, tingnan natin ito sapagkat tayo gagabayan ng Diyos kung tayo ay sinasabuhay natin yung mabuting balita. So everything you guys, tayo ay pwedeng humiling ng gusto natin na nais natin na sa pamumuhay na ito. Kagaya ng ating binasa ng mga talata na huwag tayong mabili sa atin natin at pangailangan na mayroon tayong para sa lahat. So, ibigay ng kapagkaloob ng Panginoon siya sa atin ng Espiritu Santo na mga bagay para sa pangangailangan natin sa buhay. Basta tayo ay sa buhay ang mabuti. At nalindaan, ang mabuting balitang ito ang Diyos ng Panginoon Cristo, ang Panginoon Diyos, pagdating ng panahon na kanyang itinakda para husgahan sa kung paano natin ito inupad ang mabuting balita. Guidance is our hope in salvation para sa mga. So at kung tayo yan papatawag sa ating mga pagkakamali at nagmamagay sa mabuting na isang Panginoon. So sa interventionity, patuloy tayong kaisa, mabayan ng bawat mga reliyon at maging concern tayo sa isa. Iwagan yung karasan, labanan, tungan. Makagabay sa lahat, lalo na lang, sa strength and general education ng bawat mga. Naging ehemplo na pagkakait sa kapayapaan concern sa bawat isa. In Vatican Church, patuloy ko yung magabayan ng Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo, patuloy yung pagtutuloy sa katuwa mula Panginoon sa Kristo at mula Panginoon Diyos, sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, patuloy tayo na nampalataya ng bayan ng Banal na Santa Maria at patuloy natin mapagbuklod sa katawan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita na ating ibinabahagi sa mga kapamahalaan mula man sa Pilipinas. Maliwanagan kayo at kayo ay magabayan ng mabuting balita at mamahala kayo ng mabuti. Mamahala kayo ng matuwid, patas na hustisya, tuloy yung karapatan. Sila yung mga buhay, ang mga tao ng ayon sa karapatan at sila yung mga pananampalataya ng walang, ng mapayapa at walang kabuluhan. Takot at sa gabay ng pamahalaan. At isang praktik na lang kanila ang karapatan na makapanangkat. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. At doon sa aming lokal na pamahalaan, kayo ay maliwanagan at kayo ay patuloy kayong mamahala ng matuwid at
batas ng pila at gawin yung karapatan. Gawin nyo sa lupan na kapulisan. Sa ang parokya, maliwanagan kayo, di ba ng Santa Maria, kayo ay patuloy na pagtutuloy ng mamamayan ng Santa Quezon at sa pananampalataya sa Panginoon simula Panginoon. Wala, dahil